Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan. ikaw aming tanglaw sa gitna ng karimlan. Pag-ibig mo sa tuwina ang aming sanggalang. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa bawat luha, dala mo ay ngiti. Bawat paghihirap, bawat dalamhati, Pangalan mo'y aming sinasambit lagi. Ikaw ang tanggulan, ikaw lang palagi. nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa Ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Kahit pa ang mundo ay magunaw, mananatili pa rin ikaw. pangako mo'y sa akin na Ang inaasahan, mananatiling pag-ibig ay ikaw. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. ikaw ang aming Diyos, Ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. sa hirap at ginhawa, ikaw pa rin naman. Sa lungkot at dusa, ikaw ang tiwala. Sa buhay Namin ay wala nang iba, lagit laging ikaw. Pag-asa, pag-asa, ikaw ang pag-asa. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga viewers. Isang magandang araw po ngayon. Bago po natin umpisahan, akin muna pong kamustahin ang aking mga
co-host na si Sir Julius and si Ma'am Rafaela. Kamusta kayo ngayong araw? Wala po akong, parang naka-off po ang ating audio. Hello po, good afternoon po, Ma'am Glyza and Julius, and to, sa mga viewers po natin sa live, magandang hapon po sa inyong lahat. Since wala po ulit si Ma'am Jane ngayon, or si Miss Jane po, ako po ulit ang makakasama ninyo for today's episode. So, same po kami ni Ma'am Glyza. Si Ma'am Glyza din po, siya din po muna ang makakasama natin ngayong araw since nakalib din po si Ma'am Joanne kasi may importante po siyang kailangan gawin ngayong araw. So, ayun. Kumusta po kayong lahat? Bago po tayo magsimula, shout out ko po muna ang mga estudyante ng Pasakaw Municipal National High School, Rolando Andaya Senior Memorial High School, Pamplona National High School, Don Mariano C. Veneracion National High School at sa 1F Trevino National High School. At syempre na din po sa ating podcast technician na si Mr. John Crescent Balabag. So back to you po, Ma'am Glyza. Okay, bilang baguhan po dito at sa naimbitahan ni Ma'am Grace na maging guest host, allow me po to introduce myself. I am Miss Glyza Galdo, or my students po at Don Mariano call me Ma'am Gly. Isa po akong teacher sa partner school na nabanggit ko na nga po from Don Mariano C. Veneracion National High School. Ngayong araw po, hayaan niyo muna ako bilang baguhan na medyo kabado po and ginagamay pa yung mga pagiging host dito sa podcast. Pero bago po natin tawagin ang ating guest speaker or resource person, allow me po to say thank you kay Ma'am or kay Dr. Grace Galang sa opportunity at tiwalang ibinigay sa akin ngayong araw at lalong-lalo na sa aking mga co-host. Isa po itong bagong experience sa akin. Ngayon pa lang po humingi na po ako ng paumanhin kung mababakas ang aking kaba at pagiging baguhan. At higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga viewers and listeners sa oras na nilaan ninyo ngayon. Panibagong episode tayo, ibig sabihin, panibagong makabuluhang usapan ngayong linggo. Kasama ninyo ako, Ma'am Gly, at ang aking mga kasama, si Jane at Julius. Kamusta na ba kayo? Ramdam ko ang inyong sigla at mas lalo nating pagtibayin ating samahan ngayong hapon. Ma'am Eli, Sir Julius, meron po ba kayong gustong sabihin? So, bago po tayo pumunta sa ating topic episode po natin ngayong araw na ito. Hayaan niyo po muna ako magbigay ng kaunting recap dun sa ating naging episode nung nakaraan. At bago po tayo magpatuloy, shout out ko muna po pala ang ating mga viewers and student po ng CBS-QA. Magandang hapon po sa inyong lahat. So ang napag-aralan po natin nung nakaraang episode po natin is all about po sa pagkakaroon ng self-confidence ng isang tao or individual na tao. Pinag-aralan po natin doon yung mga factors kung paano po ba nade-develop ang self-confidence ng isang individual na tao, kahit matanda or bata. And pinag-aralan din po natin kung ano ba ang mga nagiging cause ng mga factors na yon about sa self-confidence ng mga tao. So, self-confidence isn't something na bigla ang dumarating lang. Ito ay slowly built sa bawat experience at effort mo. Start with small wins. Kapag natapos ang isang task, kahit gaano pa ka-simple, i-acknowledge mo yan at be proud of yourself. Yun ang magiging foundation mo para sa mas malaking challenges. Huwag mo ikumpara ang progress mo sa iba, kanya-kanya tayo ng peace, galing at fat. Walang sense na sukatin ang worth mo base sa kung ano ang meron sila. Also po, pinag-aralan natin doon na accept na normal lang na magkamali po tayo. Mistake doesn't mean weak ka. Part yan ng learnings para mas tumibay ka. And be kind to yourself din po.
wag laging puro criticism and negativity sa isip mo. And most importantly po, act even you are nervous. True confidence isn't having no fear at all, but trying anyways despite it. Sa bawat step na gagawin mo, marirealize mo na oo, kaya mo naman talaga. So, yun po yung natutunan ko, Ma'am Glyce, nung naging topic natin nung nakarang episode. So, ngayong hapon po ito, I am very excited po na ang topic natin is all about the green flag ng mga tao. So, sana po marami po tayong matutunan ngayong hapon na to. Sige po, Ma'am Glyce. Okay. Bago natin makilala ang guest natin ngayon, pag-usapan muna natin ang tanong na to. Paano malalaman kung siya talaga? Paano malalaman kung siya yung taong mamahalin ka ng tama at hindi ka sasaktan? Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano talaga ma-spot ang green flag. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung tanong na madalas tinatanong pero bihirang sagutin ng totoo. Paano ba malalaman kung green flag ang isang tao? Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at katapatan? At ngayon, hindi tayo manggagaling sa perspective ng influencer or ng coach, manggagaling tayo sa perspective ng isang kuya at ama. Kasi di ba iba pag sinasabi na yung taong may pamilya, pinoprotektahan. So mas magandang malaman kung paano matutunan or paano ma-spot ang green flag mismong galing sa ating kuya or sa ating ama. Eli? Yes po, ma'am. With that being said po, talaga very interesting po talaga ang new topic natin ngayon. Pero bago po yan, sa mga nakamiss po ng mga episode natin ng mga raan sa Talk Easy with Ing, maaari po ninyong i-visit ang aming YouTube page po na Talk Easy with Aim. Lahat po ng mga nakaraang episode na hindi nyo po nasubaybayan ay maaari nyo pong mapanood doon. So, yun po, ma'am. Back to you po. Okay, siguro wag na nating patagalin pa. Atin nang ipakilala ang ating guest host, Sir Julius. Nakamute ka po ata, Jules. Yes po. Siguro wag na po nating patagalin ito kasi for sure naghihintay na po ang ating mga viewers na makilala kung sino po ang ating guest speaker ngayong araw. So, ngayon po, it is my pleasure na ipakilala siya. So, he is a Filipino educator and a former local leader who currently serves as a grade 9 physical science teachers at Nogales High School in Arizona, USA. His professional and public service history includes a significant career in the Philippines before moving to United States. So, he graduated po ng elementary education. She is a elementary educator. He taught 14 years po from 2014 to 2024 at Batang Elementary School in the Philippines. And then he graduated at Central Bicol State University of Agriculture, CBSUA Pasacao Campus, holding a Bachelor of Secondary Education major in Physical Science. Nagkaroon din po siya ng mga different awards during his study. He was recognized as best in practice teaching in his major and received a leadership award for serving as the president of the University's Supreme Student Council. He passed the licensure examination on September 2013, and he serves
he served as leader before he teach po, and he served as a barangay kagawad from 2007 to 2013, and he is a ISKI chairman from 2002 to 2007. So now po, he reside in the United States where he teach physical science to freshmen, sophomore, sponsor, and chess club coach at Nogales High School within the Nogales Unified School District, Arizona, USA. So, madami pong achievements si Sir, kaya for sure marami tayong matututunan sa kanya. His name po is John Mark Arangcon Ebron. Let's welcome po si Sir. Okay, good afternoon, sir. Hi po, Sir. Yes, hello. Good afternoon. Hello po. kay... Yes po. Okay, sige po, continue po. Yes, hello. Hello, Ma'am Glyza. Hello, Sir Jules. Hello, Ma'am Jane, right? Salamat sa... Elay po, sorry. nakalib po ngayon. Hello, Ma'am Elay. Gusto magpasalamat sa opportunity na binigay ninyo sa akin para makapag-share para dito sa mga green flag versus red flag na ito. And gusto din magpasalamat kay Ma'am Grace. Kilala kasi ako ni Ma'am Grace nung from college ako, kaya parang susut daw to sa akin. Ito green flag versus green flag versus red flag. Yeah. Okay, kamusta po kayo dyan, sir? Kamusta yung araw dyan? Dito sa amin, sobra pa sa bright ang liwanag at sobrang init po Oo. dito. How about po dyan sa inyong bansa? Dito naman sa US, sa Arizona ay 10:35 ng gabi. So, good evening sa Arizona and good afternoon dyan sa 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 Pilipinas. Yeah, sorry, nalo. po. Bago po natin tanungin si sir, Mhm. okay lang po ba, sir, na mag-interview muna po ng hindi related sa ating topic? Sure po, ma'am. Ka ba? Ano Okay, po? Since kanina po nabanggit na marami ka pong achievement, ano po yung pinagkaiba ng before mo sa Pinas at ngayon po dyan sa US? In general. Well, parehas naman ako nagtuturo. Yun nga lang, in terms sa financial, mas talagang mataas dito yung yung sahod ng mga teacher. Talagang as in, parang yung sahod mo sa Pilipinas is 10 times mo dito in 1 month. So yun ang sahod dito. What else? Maganda yung mga school. Ang daming mga facilities sila and super supportive na mga admin sa sa mga teachers. Lahat ng mga kailangan mo, mag-request ka lang sa kanila, ibibigay nila. So yun ang maganda dito. And ang kinagandahan dito, wala yung iba-ibang reports. Kaya sa DepEd, di ba, Ma'am Glyza? Yes po. Yung iba-ibang mga report pa na kailangan mo, na kailangan due na tomorrow, ganun. Dito, magtuturo ka lang. Kung physical science lang, magtuturo ka lang. Physical science from 7:25 in the morning hanggang 2:00. Tapos, yun na. Ganun lang. Tapos, relax ka na. Pwede kang magtambay sa school, gawa ka naman ng panibagyo mong mga gagawin sa sunod na araw. O pwede ka na umuwi. Di ba? Ang sarap hanggang 2:00 lang. Congrats, sir. Ang Salamat. ganda pala dyan. Maganda yung Feeling Ang ko, super. Oo. dream Mga country. Pero, dream country yung US, oo. Pero syempre, may mga negative din naman dito kasi yung behavior ng mga estudyante talagang napakalayo naman sa mga estudyante natin sa Pilipinas. So yun dapat yung mga yung mga rules mo, yung mga classroom expectation mo sa una pa lang talaga dapat binibigay mo na para talagang mas maayos yung klase mo. Unlike sa Philippines, di ba, doon mag-stand up ka lang sa unahan, may kinig na yung mga estudyante mo sa'yo. Yun naman ang medyo pinagkaiba lang. Pero kung Filipino teacher ka, kayang-kaya. Okay, siguro narinig na natin kay sir yung pagkakaiba ng Pinas at ng US.
Siguro balik na tayo sa ating pinaka-topic kung paano ma-spot ang green flag. Dahil siguro na yung mga nakikinig at ating viewers ay excited nang malaman kung paano ba nila malalaman ang green flag sa isang tao. Julius? Okay po. Ito po yung Sir JM, first question po natin sa ating episode na how to spot green flag, ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at katapatan sa perspektibo ng isang kuya at ama. Here's the question number 1 po. Kung may anak po kayo o kapatid na babae, ano po ba ang ipapayo ninyo sa tamang edad ng pakikipagrelasyon? Ang tamang edad sa pagpapahipag-relasyon. Thank you, Sir Julius. Pero paalala lang po muna, ito po ay isang personal opinion ko lamang base sa aking mga karanasan, sa mga nalaman at naintindihan. So for me, Sir Julius, walang iisang eksaktong edad na tama para sa lahat. Mas mahalaga siguro yung antas ng emosyon, ng kahandaan, kaysa sa numero ng edad. Kasi ako nung kabataan ko, parang yung level of maturity ko is napakababa. So parang naglalaro-laro ka lang. So if ever kung may anak ako, kung may anak ako o kapatid na babae, ang ipapayo ko talaga ay unang-una, unahin yung pag-aaral, at ang personal na pag-unlad. So hindi ko naman sinasabi na bawal magkaroon ng crush o kaibigan. Ang punto doon ay tiyakin mong hindi mo muna kabayaan ng mga bagay na dapat magbibigay ng matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap. Hindi ko yung nagawa noon kasi nag-focus ako doon dati sa sa political career. So nakagraduate ako, 30 years old. Kaya habang bata ka pa, mahalagang tapusin yung pag-aaral, mahutulan ng mga kasalanan mo sa buhay, bumuo ng magandang work ethic, tuklasin mo ang mga sariling talento mo o interest. Gaya yung mga ginagawa ni Ma'am Galang noon, na yung mga talento namin talagang pinush niya, ginawa kayong mga artista. Yun. Pangalawa, matuto ka magtakda ng boundaries. So, ang boundaries ay ang mga limitasyon na magsasabi kung ano yung komportable o hindi komportable para sa iyo. Halimbawa, hindi ka komportable na i-check ng partner ang lahat ng mga messages mo sa phone mo, o kailangan mo pa na rin ba ng oras para sa pamilya at mga kaibigan. Yung hindi ka handang gawin ang ilang bagay kahit hinihiling ng partner mo. So alam mo yun sa college, gano'n na din eh. May mga ang taong may malinaw na boundaries ay marunong magsabi ng hindi nakaramdam ng sobrang guilt. So learn how to say no. Nang pangatlo is kilalanin mo yung sarili mo bago pumasok sa seryosong relasyon. Dapat kasi mahirap bumuo ng matatag na relasyon kung hindi mo pa alam. So ano yung mga pinapahalagahan mo? Ano yung mga pangarap mo? Ano yung mga bagay na hindi mo kayang tanggapin? At ano yung magpapasaya sa iyo? Kapag hindi mo kilala yung sarili mo, madali ka ma-influensya ng ibang tao sa mga paggawa mo ng decision. So maaari mong isakripisyo yung mga bagay na mahalaga sa iyo para lamang panitili yung isang matatag yung isang relasyon mo. And pang-apat, huwag kang magmadali dahil sa pressure ng barkada o social media. So maraming kabataan ngayon yung nakaramdam ng kailangan nilang magkaroon ng boyfriend, kailangan nilang magkaroon ng girlfriend kasi mayroon na yung kaibigan nila. O dahil nakikita nila sa online, di ba? Grabe yung mga influencer ngayon. So dapat hindi ganoon. Tandaan mo na hindi competition yung pag-ibig. Pag nagmahal ka, hindi kasi yung friend ko may mahal na, dapat ako may mahal din ako. Hindi sukatan ang halaga ng isang tao sa pagkakaroon ng karelasyon. Ang mga nakikita mo sa social media ay madalas na yung pinakamagagandang bahagi lamang ng relasyon. Hindi na pinapakita yung mga behind that. Okay? So mas mabuting maghintay ng tamang tao kaysa pumasok sa maling relasyon dahil lamang sa pressure, yung peer pressure. And ang isang tao ay excuse me, ay masanda sa relasyon kapag kaya niyang unang-una mag-decision para sa sarili niya. Yung hindi siya nai-influensyahan ng ibang tao. Tanggapin ang salitang hindi. Okay? Kasi pag mahal mo, minsan pag gusto mo yung isang tao, go ka lang ng go. So, napakahalaga nito sa anumang relasyon. Kapag ayaw ng partner mong lumabas, hindi ka agad magagalit. Kapag may limitasyon siyang tinakda, irespeto mo yun. Hanggang dun lang. Okay? Hindi mo pinipilit yung
gusto mo sa kanya. So, and that is magbigay ka at tumanggap ng respeto. So, ang respeto ay hindi lamang pagiging mabait, kasama dito yung pakikinig sa opinion ng iba, lalo sa parents. Be open to them, hindi panlalait o paninigaw, ano pa, paggalang sa oras, pangarap at damdamin ng bawat isa, at pagiging tapat at responsable. Yun. Siguro, okay na yung mga na-share ko yun. Opo, ang ganda po nung nang sinabi mo po Sir JM, no? Kasi nowadays po talaga kasi expose yung mga kabataan natin when it comes to early relationship kasi alam naman po natin kasi Tama, yung tama. social grabe po yung nagiging nila, parang pag may nakikita sila sa mga social media ng mga scene ng mga parang yung halimbawa may mga vlogger na parang nagpo-promote sila ng parang sa mga relasyon kung paano nagkita. So parang na-attract din yung mga kabataan natin. So tama po yun sir, Tama, sinabi niyo tama. sir na dapat bilang isang bata, halimbawa wala pa sa tamang edad, siguro tama lang po siguro na magpapilab lang tayo, parang gano'n. Yung papilab lang, yung parang hindi tayo papasok doon talaga sa relasyon na parang magko-comment ka na po, di ba? So, unahin po natin yung mga dapat unahin, yung mga importante. Unang-una yung like pinapag-aral tayo ng magulang natin, dapat doon muna tayo mag-focus kasi yung relasyon po talaga, wala naman po talaga kasi yung pinipiling oras. Dadating po talaga tayo in the right time po talaga, sir. So, ang ganda po sa Tama. sinabi niyo. Tama, Sir Jules, tama. Yes, talaga. Talagang maganda po, sir, yung sinabi mo. Parang gustong-gusto ko yung unang sinabi mo na wala talaga sa edad yung pakikipagrelasyon talaga. Nasa sa iyo talaga kung ready ka na talaga. And then, malaking factor po talaga yung social media, lalo na kung ano yung mga napapanood ng mga kabataan. Kasi, pansin naman po natin, di ba, kahit minsan elementary, grade 6, up 12 years old, makikita mo, talagang may mga kasama-sama na sila, nasa in relationship na sila. Minsan, napapaisip ako, ano kaya ang mga nasa isip ng mga batang ito? Siguro baka nagjo-joke-joke lang sila. So, yun po talaga, maganda itong topic natin ngayong kasi madami talaga ang makaka-relate. So, bago po Yes. tayo simulang magtanong ulit. Shout out po muna natin si Sir Marvin Orogo. Shout out po sir sa iyo, and kay Ma'am Christine Garcilano sa Abinal, watching from Goa, Camarines sir po, and sa Mat 1A ng CBS-UA Pasakaw po. So back to you, Ma'am guys. Okay, ganda yung ating input po, yung sharing natin. Bilang adult na, agree po ako doon sa mga sinabi ni sir na hindi naman sukatan ang pakikipagrelasyon sa opposite sex natin or kung same sex. Ang importante ay kung na-assess ba natin yung sarili natin, kung ready ba tayong pumasok sa relasyon, kung kilala ba natin yung ating sarili bago natin ibahagi sa iba. So yun ang tumatak masyado sa akin. And I hope na ganun din ang natandaan ng ating viewers sa ngayon. Pero hindi pa tayo nagtatapos, tayo nag-uumpisa pa lamang. So meron pa pong pangalawang katanungan, sir. Kung okay pa Okay po. po. Okay lang. Sige lang. Okay. Yes, Pangalawang, okay. Ang Sige po. ganda ng sinabi ni Ma'am Glyza talaga. Ang ganda nun, Ma'am. So, ito na po ang ikalawang katanungan. Sabi daw po dito, Sir JM, paano ba natin masasabi kung ang sobrang atensyon, pagpupuri at pagreregalo sa simula pa lang ng relasyon ay tunay na green flag o isa ng red flag tulad ng love bombing? Yeah, lalampami, no? Oo. Yes. Hindi yung dami ng regalo o atensyon ang problema, kundi yung layunin at bilis nito. Posibleng maging green flag yung halimbawa consistent ang pagtrato kahit lumipas na yung panahon, sige pa din siya, regalo pa din, consistent pa din, sinusundo ka, pumupunta sa bahay nyo, at wala siyang walang hinihinging kapalit at nirerespeto yung boundaries mo. Okay, posibleng love bombing naman kung halimbawa masyadong mabilis. So,
masyadong mabilis ang lahat. Yung parang sinasabi sa'yo, ikaw na ang lahat sa akin. Kahit isang linggo pa lang kayo. Pinipilit kang mag-commit agad. Yun, mga red flag yun. Tapos nagiging guilty ka kapag hindi mo nasusuklian yung mga effort niya sa mga ginagawa niya sa'yo. Pinapafeel sa'yo na dapat gumawa ka din para sa akin. Tapos biglang nagbabago ang ugali kapag nakuha na yung gusto. Alam mo na, noon kasi, bakit ko ito share kasi noon, talagang, yung mga friends ko sinasabing, ba't ka magtutalk dyan about green flag? Ikaw, isa ka napakalaking red flag. Sabi ko, uy, noon yun. Noon yun, ha? Nung na-met ko na yung asawa ko, naging ako green flag. So, alam ko na kung ano yung mga green flag, ay mga red flags noon. Kaya ang tunay na pagmamahal ay kadalasang dahan-dahan na lumalalim, hindi yung biglaan lang. So ang love bombing naman ay madalas na mabilis sumiklab, boom, and mabilis din magbago. So yun. Napashare tuloy si Sir nung experience na nung na-meet niya na yung asawa. Parang grabe yung experience ni Sir noon about sa pagiging red flag at green flag. So, totoo naman po talaga yon. Yung mga regalo and effort sa simula na sobra-sobra po is hindi ibig sabihin nun green flag na agad siya. Kasi minsan yung mga effort na gano'n po, kadalasan kapag tumatagal na yung relationship nyo, is biglaan na siyang nagbabago na yung pakikitungo niya sa iyo, yung treatment niya sa iyo. So, mas mabuti po na yung relasyon talaga ninyo is hindi biglaan, parang slowly siya na mas kinikilala ninyo yung bawat isa bago talaga kayo totally mag-commit to each other. Kaya talaga na minsan mas maganda, di ko alam, pero para sa akin sir, mas maganda po na matagal yung pangliligaw para mas makilala mo talaga yung tao kaysa talagang biglaan na parang dahil lang na pressure ka is mag-commit ka na doon sa relationship para hindi ma-disappoint yung mangliligaw sa iyo. So girls, ito talaga girls, kasi kadalasan talaga yung mga babae talaga minsan yung, hindi ko man sure, pero kadalasan po baga sabi nila, yung mga babae kasi, late sila, parang yung lalaki yung nag-a-approach, pero pag yung nasa relationship na, yung babae na yung parang sila na yung nahuhulog masyado doon sa relationship, and yung lalaki kadalasan, sila yung parang mabilis mawalan po ng pagtingin doon sa tao. So girls, tandaan po ninyo ito, kumilala po kayo ng lalaki na talagang itatrato kayo ng maayos, hindi lang magaling sa simula, willing siya mag-commit until the end po. So, Grabe Yes, ito yung ma'am guys. Grabing hugot yan, ma'am. Ella, Parang nakaka-relate si ma'am. Relatable ang topic. Relate. Relate si Ma'am Eli. po talaga yung sinasabi ni Eli na parang hindi naman po talaga na nababase sa material na bagay para maging green flag talaga yung parang maging green flag yung isang lalaki, kasi may mga babae kasi na hindi naman talaga sila parang gusto nila yung parang may regalo, lagi may regalo, may tawag yung pampalubag loob. So karamihan sa kanila talaga ang iniingi lang yung parang time. Yes. Yun talaga yung isa sa nila, pinakahanap-hanap dun sa karelasyon nila, yung time na dapat na ibibigay nung guy or nung babae. So okay lang naman din po na magbigay ka ng regalo para kumbaga, siyempre gusto mo siyang regaluhan kasi gusto niya ganito. Pero yung most dapat na ibinibigay po talaga natin dun sa karelasyon natin is yung time, saka yung respect na dapat deserve nila. So yun po sa akin. Tama ka, Sir Julius. Parang ang Opo. love language ni Sir Julius ay time. Tama ba, sir? Time. Love language mo? Medyo in love lang po ngayon. Oh, congrats. Wow, congratulations. Okay.
Okay, so tama yun. Yung marami tayong iba't ibang tinatawag na love language, pero mas maganda kung lahat yun ay pantay-pantay nating na ipapakita sa ating partner. Ano po? Pero sabi nga yung sa tanong kanina ng ating viewer, paano masasabi kung green flag pa ba yung mabilis ang pagpupuri, mabilis ang attention na binibigay sa'yo, or parang kakaligaw pa lang tapos marami ng regalo. So, ang love bombing ay hindi isang hindi isang green flags. Lalong-lalo na, sabi nga ni Sir, dapat consistent para Yes, masabing consistency. green flag. Consistency is the key talaga. Okay, Ma'am Elaine? Yes po, ma'am. So, si Sir Julius po yung magtatanong, pero po, sa mga viewers natin, paalala ko lang po, kung may mga katanungan po kayo ukol sa topic natin ngayong araw, maaari po kayong mag-comment kasi nakalive po tayo sa FB page po natin sa CBSU Research Aim page po, nakalive po tayo. Mag-comment down na lang po kayo sa comment section. And kapag may time pa po kami, babasahin po namin yan. So, yun lamang po. Julius, I think ikaw po yung magtatanong. Ito po yung third question, Sir JM. Ano po ba ang mga tinatawag na subtle sign o hindi agad napapansing red flag sa isang lalaki man or babae? Mga bagay na madalas nating binabaliwala dahil mahal natin ang tao pero delikado pala sa katagalan. Yun, okay. Mahirap tong question na to eh. Pero kasi dati, napaka-red flag ko daw. So, medyo alam ko na, So, ano yung mga subtle na red flags? So, ito yung mga bagay na madalas hindi na mapansin. Unang-una, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Yung parang, siya lang yung lagi ang tama. Pag sinabihan mo siya, hindi, teka lang. Hindi ako mali, tama ako. Yan, ginagawa, sinasabi niya, tama siya lagi. Tapos laging kasalanan ng ibang tao ang problema niya. Hindi niya inaako na siya yung problema. Minamaliit niya yung pangarap, opinion mo. Yun, ang hirap no, parang ako yung hari. Ikaw diyan ka lang. May pangarap ka. Talaga ba pangarap mo 'yan? Opinion mo 'yan? Parang dinadown ka niya. Mahirap yung ganon. And kinokontrol niya kung sino yung maging kaibigan mo, sino yung sasamahan mo. Ano pa, ginagawang biro ang mga bagay na nakakasakit. Yun ang mahirap. Ah, ginagawa ka ng biro na alam mong masaktan ka na pero binibiro ka pa rin ng ganon. So, for example, sa barkadahan, yung parang may crush yung isa, tapos alam mong nandun ka, tapos ipapakita sa'yo sa harap-harapan sa'yo na may parang gusto niya pa yun o nakipagbiroan pa siya doon. Napaka-red flag doon. Pangalawa, sunod yung hindi magalang sa ibang mga tao, sa mga waiter, sa mga janitor, o sa ibang parang yung ibang tao na wala siyang pakinabang. Huli yung selos na pinapakita bilang pagmamahal. Yun? Ito isang red flag ito ng madalas na pagkakamalang sweet or romantic. So dito yung minsan maririnig mo ito yung mga linyang nagsiselos ako kasi mahal kita. Mga ganon. Minsan naman, ayok. Di ba? Ayokong may kausap ng iba kasi mahalaga ka sa akin. Yung mga ganon, di ba? Or naalala lang naman ako, nag-aalala lang naman ako para sa iyo. So sa umpisa, maaaring maramdaman mo na espesyal tayo dahil sa may taong ayaw tayong mawala. Ngunit may malaking pagkakaiba yon, ang normal na selos at kontroladong pag-uugali na tinatakpan bilang pagmamahal. Yung normal na selos, okay lang naman yun eh. Tao tayo, may insecurities din. Pero pag nasobrahan na at nakakasakal na, yun, mag-isip ka. At hindi, ito pa, minsan hindi malalaking away ang sumisira sa relasyon, kundi yung maliliit ngunit paulit-ulit na kawalan ng respeto. Yun. Natandaan So, mo anong ba, Sir Julius, mga red flag sign? Yung mga subtle Oo. sign lang, pero red flag na pala sa isang tao, mapalalaki man or Grabe babae. yun. Oo naman po. Okay. Grabe pa yun, sir, yung mga ganong yung parang, halimbawa,
yung hindi mo napapansin na red flag yung pagsiselos na yung sabi mo nga yung mahal na mahal ka kaya nagsiselos kasi mahal na mahal ka Oo, minsan di ba ganun, parang pa-sweet. opposite. Pero 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 sige po, Eli, may gusto ka pong sabihin. hindi po. Ano lang ako bigla doon sa, yung ganun palang klaseng pagsiselos, red flag din pala yun. Minsan nakakasakal din talaga siguro yun. Na-curious ako bigla kung Na-curious ako. anong klase yung ganong klase. Kasi kung titingnan mo, di ba, parang nagsiselos lang siya kasi mahal ka niya. Pero bakit parang naging red flag bigla yun? Pero natural lang naman po Napaisip na lang. maganda kasi magselos sabi ni Sir kasi may mga insecurities naman tayo eh. Tao din naman tayo, may mga feeling. ako. Ayun. Ganun Kaya pala yun yun. parang Pero para sa Oo. akin, sige po ma'am, like. para sa akin po talaga kasi ang biggest red flag talaga is yung panggigil trippings po baga. Yung parang hindi mo kasalanan pero parang ang nangyayari biglang nagigilty ka dahil doon sa mga sinasabi niya sa iyo. 'Di ba? Ang iba nun sa feelings parang ikaw yung nasaktan tapos ngayon parang kasalanan mo pa. Parang ganun po. Para sa akin yun Yun. talaga yung pinaka Parang biggest binabalik sa'yo, no? Binabalik sa'yo. Oo. Parang minamanipulate ka niya. Nanggagaslight na. Mm. Yes Yun. po. Like, Okay. yung parang sila, Idagdag ko lang siguro yung kayo sa para kasi maganda talaga yung topic. So, pansin naman kay Ma'am Eli na hook sa ating topic. Maraming tanong, Sir kay Sir Julius. Pero yung sabi nga ni Sir na ang pagsiselos ay normal kasi meron tayong insecurities. Pero mas magiging normal siguro po kung nagko-communicate, may communication, i-open sa partner na ay nagsiselos ako kay ganito, sa ganyan, sa ganito. So siguro Tama, yun ang tama. magiging normal. Tama po ba, sir? Kung Tama kino-communicate po. sa ating partner. Tama, ma'am. Yun yung pinaka number one sa isang relasyon. May communication kayo. At na nagkakaintindihan kayo at inaayos niyo yun yung hindi pagkakaintindihan. Okay po. Bilang isang may partner na po, may asawa na, Mhm. ano pong maipapayo nyo pa kung sakaling, ano po ba yung way ninyo? Halimbawa po, nagtatampuhan kayo ng inyong asawa, ito ba ay sinisettle nyo po ba kagad bago matulog? Or hinahayaan nyo munang ma-ease yung inyong emotion po hanggang sa maging ready kayo? Ano po ba yung Oh, ma-advise? kami, oh, yung sa amin naman ni Mrs. Hindi muna kami nag-uusap. Parang nagpapakiramdaman muna. Tinitiyan mo namin kung parang open ka na parang okay na siya na mag-open up and mapag-usapan yung bagay na yun. Kasi minsan, pag grabe pa yung emotion, hindi talaga kayo magkakaintindihan. Lalo na pag ginigit na pa na parang tama siya and ako, pero sinasabi ko din, tama din ako. So may mga time na halimbawa, magkatabi lang kami, tapos nag-explain ako ng konti sa kanya. Tapos pag parang ayaw niya pang makipag-usap, hindi ko pinupush. Kasi ayaw ko naman na mas magrumawi pa yung away namin. So later on, parang ilang oras o parang ilang days. Kasi natulog kami yan, minsan hindi kami nagkikibuan. Yun talagang ginagawa namin. Pero later on, pag nag-explain na, tapos nag-explain naman siya, pag okay na yung mood namin, yung nag-open na kami sa isa't isa, ayun, na-settle naman. And yun ang maganda pag may asawa ka talagang open communication sa lahat-lahat. Kahit saan, sa finances, o sa ano pa man. Dapat maging open kayo para hindi kayo nagkakaroon ng mga kahit konting hindi pagkakaintindihan kasi yun, lumalaki yun. And in the end, pwede kayo maghiwalay dahil dun sa konting mga hindi pagkakaintindihan na yun. Okay, sir, meron pa akong isang katanungan po. Is it a subtle sign po ba kapag parang binibilangan ka na ako na ang bumili nito ng ating pagkain, dapat ikaw na. Is it a subtle sign na red flag yung isang tao? For me, sa akin, parang oo. Kasi pag nagmamahalan kayo or nasa isang bahay na kayo, sa isang may asawa, parang hindi mo naman dapat na kinukompute mo pa yung mga naambag mo para sa relasyon ninyo. Diba? Parang give and take yun. Pero hindi mo sabihin sa kanya, oh, ako na nito. Ikaw naman dapat yan. Kasi parang mas madami ako naambag na. Parang ako na bumili ng kotse, ako na bumili ng bahay. Ikaw naman magpagawa ng swimming pool. So,
Hindi ganon. Ano, example lang yun, example lang. So, Pero sa dapat, case, sige po. yes po. Pero kung sa case po ng girlfriend, boyfriend pa lang po, na tapos nagbibilangan na or kaya parang nasusumbatan na, di ba po subtle sign niya na red flag? So, dapat po bang Yes. i-break kagad ni girl or ni boy? Hindi naman, ma'am. Napag-uusapan naman yan, ma'am. Yun yung sinasabi natin na communication is the key. Ano, mag-usap muna kayo. Sabihin mo, maging parang ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya, boyfriend, ganito. Parang yung sinasabi mo sa akin, ah, parang iba na ang ano, yung dating sa akin. Baka pwede natin pag-usapan yan na ganito, na ganyan. Para ma-settle din nyo. Para din malaman niya, kasi baka sa perspective niya, parang pa-joke lang sa'yo or parang siya yung madaming ambag na mas maganda pinag-uusapan nyo para ma-settle yun. Para hindi kayo magkaroon ng mga mild lang na hindi pagkakaintindihan na later on lalaki. And yun, dun sasabog and pwedeng maghiwalay ang isang mag-asawa magkarelasyon. Okay, For me lang ha. okay sir. Masyadong maganda ang ating topic and I think parang lalagpas tayo sa oras. Nasa pangatlong tanong pa lang tayo, di ba? Pero everyone is hooked na. So I think meron pang katanungan ng ating viewers or listeners, Ma'am Eli, Sir Julius, or Yes kayo po. mismo, baka may tanong pa po kayo, follow-up questions. Baka sa question ay Meron po talaga ako sa isip ko, pero di ko alam kung tatanong ko, pero tatanong ko din po. So kahit ano lang po, sir. So, kailan mo po ba masasabi na kailangan mo nang tapusin yung isang relationship? Uy, mahirap yun. Mahirap yun. Pag grabe na siguro. Pag yung parang pag hindi mo na kaya, parang ano ba yung example? Halimbawa, ginagawa ka ng tanga. Yun. Ginagawa ka ng tanga, pinapabayaan ka na. Hindi na siya yung dati. Wala na yung consistency. Tapos, naging isang malamya, naging cold na sa'yo. Yun. Super, ano yun? Super red flag na yun. And parang gumagawa na siya ng way para yung parang mag-ayaw ka na sa kanya. Kasi yung ibang mga lalaki, ganun eh. Yung parang, okay na, nakuha ko na ang lahat. Tapos, wala na, okay na. Parang gumagawa na siya ng way na para ayawan mo na siya. Which is, ano sa kanya, yung favorable. So yun, if ever yun ang mga nakikita mo na, okay na, stop ka na. Yun. Grabing manipulation yun. Instead na maging honest na lang siya sa'yo, parang siya yung gumagawa ng paraan para mag-ayaw ka na. And it turns, parang, ang ano niya lang sa akin, sir, yung dating niya sa akin, parang lumalabas na ikaw yung nang iwan, hindi siya yung, parang hindi siya Tama, yung nang tama. iwan. Parang magiging kasalanan mo kasi iniwan mo siya. Hindi, parang Yeah, pwede niya tama. sabihin na, hindi kita iniwan. Iniwan mo ko, Oo. parang gano'n. Grabing Para manipulation. pogi pa din siya doon sa ibang girls. Ganun. Hindi ko iniwan kasi iniwan niya na ako kasi siya yung may gawa, siya yung rason. Pero pinapakita niya na hindi siya yung nang iwan, ikaw yung nang iwan. Grabing Diba? red Grabe. flag yun. Grabing red Okay, flag sir. yung mga ganun talaga. So, move na Yes. po tayo sa fourth questions. Ito na po yung Mhm. ikahapat na katanungan. Sabi daw po dito, kung ang isang tao ay laging humihingi ng tawad pero inuulit naman ang parehong pagkakamali, red flag na ba ito o may puwang pa para sa pagbabago? For me laging tatandaan o mahalagang tandaan ang tunay na paghingi ng tawad ay may kasamang pagbabago. So, kasi kung minsan may malinaw na pagsisikap o kung minsan lang at may paglinaw na pagsisikap na magbago, may puwang pa para sa pag-unlad nito. Pero kung halimbawa ulit-ulit yung pattern, magkakamali, tapos humihingi ng tawad, tapos kung magbabago, tapos ulitin na naman, tapos magiging cycle na siya. Parang iba na yun. Hindi na problema yung kakulangan ng paghingi ng tawad. Ang problema na yung pag-uugali at yung pagpananagutan ng isang karelasyon mo. Sabi nga, 'di ba, behavior is the loudest apology. Kaya ako nagbago ako. Dati noon apologetic din ako, ganun.
Pero yung nakilala ko na yung misis ko, yung nagbago ako, talagang nag-focus na doon. May nagkakamali man, pero hindi na yung naulit. Ano, kasi pag naulit na daw, choice mo daw yun eh. Pag inulit-ulit mo, choice mo na yun. So, yun, may mga nagkakamali din, pero inaayos at tinatama. So, yun, behavior is the loudest apology. Yun. Yes. Yes po, sir. Sabi din daw po doon. Parang naano ko na din to, na-encounter ko na. Sabi daw po, yung tao daw po is magbabago siya kung gusto niyang magbago. And commonly po, nagbabago yung isang tao kapag mahal na mahal niya talaga yung isang tao. So, ibig sabihin, kapag hindi ka niya mahal, talaga hindi siya magbabago. So, kailangan mo na siyang hiwalayan. Parang ganun. Mm. So, shout out ko muna po ito si Jane Chavez. Sabi niya, hello po, student here from CBSUA. Math 1A. If someone knows the red flags and genuinely works on changing them, does that make them a red flag ba? Or is the red flag still there po? So, tanong daw po ito, sir, ulitin ko po. Sabi daw po ni Miss Jane Chavez, Mhm. if someone knows the red flags and genuinely works on changing them, does that make them a red flag ba? Or is the Green red flag. flag still there po? Yun, magiging red flag yun. Pero pag inulit niya naman at inulit ng inulit, yun, papunta naman yun sa red flag. Mas maganda ang gawin niya doon, mag-isang green flag, i-work out yung relationship and mag-promise siya na hindi na gagawin. Kasi if ever maging cycle na naman yun, mangako, magbabago, uulitin na naman, napaka-red flag yun. It's a no-no. So, ibig sabihin po, sir, kapag yung tao is mas pinili niyang magbago, parang nagbago na siya, di ba? Dati parang may pagkakamali siya, and then ngayon tig-workout niya, nagbabago siya. Ibig sabihin po ba nun, nagiging green flag siya, naging green flag siya, hindi na siya red flag. Oh, for me, oo. Oo. And dapat may consistency. Dire-diretso lang. Hindi yung Genuine. pag mga ilang days or ilang months or maganda naman ang gagawin niya. So, sana kung mahal mo talaga siya, baguhin mo yung pag-ugali mo, and baguhin mo yung behavior mo para maka-focus ka sa relationship ninyo. Yun. Yes po. So, sana po nasagot namin ang katanungan mo, Miss Jane Chavez. Okay. So, sabi ni Sir, yung sagot ni Sir sa tanong, kapag nagbago para sa kanyang sarili or para sa kanyang partner, towards green flag na yung action ng Towards boy green flag, or ng girl. Pero kung consistent na nanloloko, dapat nang mag-reflect yung girl or boy na kung ipagpapatuloy niya pa ba yung kanyang pakikipagrelasyon. Siya rin ang magsasuffer in the end. So yun ay personal advice or opinion lang natin. Ano po? Pero the decision is sa kanila pa rin. Pero I hope marami silang natutunan. Ano sir? Dito po. Kasi napakaganda ng mga sinasabi at yung mga tanong maganda din. And I hope na marami sa ating viewers ang nagre-reflect na ngayon. Yung mga karelasyon dyan. Ako mismo nagre-reflect na ako ano po sa perspective ng isang ama or ng kuya. Magandang, di ba, kadalasan pag tayo kasi, lalo na, di ba Ma'am Eli, mag-agree ka siguro sa akin na tayo, pag may problem sa ating partner, gusto natin i-communicate sa ating girl group, di ba? Girls, yung mga kasabihan. Pero hindi natin alam yung perspective naman ng boy. So, kagandahan sa ating episode na to, yung pagiging green flag or how to spot a green flag sa isang tao ay nanggaling mismo sa kuya or bilang isang ama or in short nanggaling sa isang lalaki kasi iba naman pag tayo lang na mga girls ang nag-uusap at iba din kapag boys lang din ang nag-uusap. So yan, napakaganda ng ating discussion today. How about you, Sir Julius? Meron ka bang katanungan pa? Pero Sir JM, naniniwala ka po ba sa mga sinasabi na palaging tama ang babae? Hello. Sa mag-asawa, oo, tama yan. Kahit, tama, oo, naging tama siya. Pag mali siya, kasi may dalawang rules, the girl is always right. If
if ang second rule, if the girl is wrong, go back to rule number 1. The girl is always right. Oo, the Pero girls are always right. ano Pero- dyan, may consider po ba yan na red flag or green flag? Nice Na, question. ang alin. Na the girls Girl is are always always right right. daw po. Is it green flag or red flag? For me, red flag siya. Kasi hindi naman tayo lahat perfecto. Hindi naman yung mga babae talagang lahat tama ang mga desisyon. Kailangan din nila ng mga kaagapay na yung asawa o boyfriend para maging maayos ang lahat-lahat. So, for me, red flag siya. And pwede siya maging green flag kung maayos ninyo. Kung maayos yung mga gusot na ano pa man na-experience ninyong dalawa. Yun. Pero 'di ba sir, para walang away, kailangan pagpasensya na lang. Kahit na red flag siya, kadalasan nagwo-work yung isang relationship kapag pinapasensyahan yung babae kasi very moody talaga sila. Grabe yung mood swing ng mga babae. Pero totoo, kapag nag-reflect ka Oo. talaga, nagiging red flag talaga siya. Pero for the sake ng Oo, pero kaayusan ng lahat. tama. Kung mahal mo, sige, tanggapin mo. Tanggap, tanggapin mo yung toyo. Saluhin mo lahat. Sabi mo lahat, no? Lilipas din yun. Kailangan lang dyan ng lambing. Yan, lambing. Kasi Oh, ma'am, yes. kasi very simple lang naman yung mga babae talaga. Very very kaunti lang sila maghingi ng mga bagay-bagay. Pero pagdating dapat sa attention talaga, dapat mas malaking attention kumpara sa mga regalo. Para sa akin lang. Tama. Relate na relate si ma'am. I think yung tanong ni sir na kung green flag or red flag ba yung pagiging yung babae ay laging tama. Maganda nga yung sabi ni sir, pero ako as yung perspective ko bilang babae, dapat balance. Hindi lang lagi tama ang babae, dapat pinapakinggan din natin yung partner natin. Sabi nga ni sir, communication is the key, consistency is the key. So, hindi lahat tayo ay tama, at higit sa lahat, hindi rin lahat tama yung voice. Ano po? So, kailangan balance pareho. Pag pinakinggan mo yung voice, at pinakinggan din tayo ng ating partner, I guess, doon napapasok yung green flag. Yes. Balance lang dapat. Hindi laging parang, laging tama ang babae kahit mali naman. Ano po? Pero hindi rin tama na laging submissive ang girls. Tama po ba, sir? Tama po. Red flag na ang pagiging submissive po all the time. Tama. Yes, ma'am, guys. Okay, ikaw, Sir Julius, meron ka po bang katanungan pa related sa ating pang-apat na tanong? So meron po tayong sunod na tanong po dito, Sir JM. Sa panahon ngayon, mabilis ang palitan ng mensahe at relasyon. Hook up culture. Paano po ba malalaman ng isang kabataan kung handa na talaga siyang magmahal o kung naghahanap lang siya ng validation at company dahil takot siyang mapag-isa? Yun, medyo mahirap din tong mga tanong na ito eh. Pero subukan mo itanong sa sarili mo. Halimbawa, unang-una, masaya ba ako kahit wala akong karelasyon? So hindi ibig sabihin na nito na dapat masaya ka palagi kapag single. Ang tanong ay, kaya mo bang maging payapa at kontento sa buhay kahit wala kang romantic relationship? So kung ang sagot mo ay oo, may sarili kang pagkakakilanlan, may mga pangarap o interest, may interest ka at hindi umiikot yung kaligayahan mo sa pagkakaroon ng partner. Pero kung ang sagot mo ay hindi, baka ginagamit mo lang yung relasyon para takasan ang lungkot o kawalan ng direksyon mo. And posibleng naghahanap ka lang ng taong pupuno sa kakulangan mo na ikaw mismo ang kailangang ayusin. Sunod kung pareho pa rin ba ang attention pero ibang tao ang nagbibigay nito, ganoon pa rin ba ang mararamdaman mo? So kung oo, maaaring mas hinahanap mong validation kaysa sa mismong tao. Sunod is, gusto ko ba siyang makilala bilang tao o gusto ko lang may makasama?
kung kapag tunay mong gusto ang isang tao, interesado ka sa kanyang mga pangarap, gusto mong malaman ang kanyang mga pananaw sa buhay, and tinatanggap mo ang mga kanyang mga kalakasan at kahinaan. Pero kung companionship lang hinahanap mo, yung parang kahit sino, basta may kasama, sige na. Yung parang kahit hindi kayo compatible, okay lang. Kasi yun ang hinahanap mo. Kailangan mo lang may mga kasama companionship, tapos basta may kausap at may nagbibigay ng attention sa'yo. So may mga senyales sa validation na hinahanap. Yung una is takot kang mapag-isa. Okay? Sunod is yung hindi makontento kapag walang nagbe-message. Kasi yung sa panahon ng social media ngayon, di ba, madaling sukatin ang halaga ng sarili sa mga likes, sa mga reaction, sa mga message, mga notification sa feeds mo. Kapag nalulungkot ka, o nababawasan ang kumpiyansa mo sa sarili, o kapag walang nagte-text o nagte-chat, maaaring nakadepende lang yung self-esteem mo o yung attention, yung self-esteem mo sa attention ng iba. Ang problema rito ay yung pasamantala lamang yung validation. Kailangan mo lang itong ulit-ulitin para maramdaman mong mahalaga ka doon sa isang tao. Madaling ma-attach sa kahit sinong nagbibigay ng attention. Yun, ito ang mahirap. So isa ito sa mga pinakamalaking senyales ng emotional vulnerability. So halimbawa, isang linggo pa lang kayo nag-uusap pero pakiramdam mo, ay, mahal ko na siya. Grabe na, kinikilig na ako. Mag-message pag gising mo pa lang, inopen mo na kayo yung phone mo kasi gusto mo lang makita na nag-good morning siya. Diba? Dito, ang tawa si Mami. Okay. Yung kaunting kabaitan lang, nagiging sobrang special na kagad sa'yo. Parang yung napakasimple lang ginawa niya, pero for you, grabe na. Parang super special na yun. Tapos magbilis ka magtiwala kahit hindi mo pa lubos na kilala yung tao. Yung parang 3 days pa lang, I love you na kagad. What? Ngayon gano'n. Diba? So, hindi ito nangahulugang mali kang tao. Madalas nangyayari ito kapag kulang ka sa emotional support. Okay, medyo minsan hindi ka nag-open sa parents mo o sa mga friends mo or matagal ka nang nalulungkot. Yun. Mababa ang tingin sa sarili mo. Yun, ang hirap pag yung mababa ang tingin mo sa sarili mo tapos kailangan mo ng validation or para maging maka-level ka dun sa kanila, kailangan mong gawin ito para maging parang maging swak ka dun sa peers mo. Okay? And uhaw ka sa pagmamahal at pagkilala. Ay, grabe. So kapag ganito, hindi mo talaga minamahal agad ang tao, mas madalas na nahulog ka sa pakiramdam mo na pinapahalagahan ka niya. Ayun. Grabe, ang lalalim ng mga sinasabi ko ngayon na parang hindi ako makapaniwala na sabi ko to. Ano ba to? Ano. Then from experiences, opo, yun. Pero sir, in my perspective po sir, based lang sa doon sa sinabi mo sir, siguro sir, ang magandang gawin ng kabataan ngayon is mas maganda makipagrelasyon kapag ka na financially stable na sir and committed din Isa pa talaga yan. Tama sir. Perspective ko lang kasi kapag hindi ka naman kasi parang may mga may mga nagsasabi kasi na yung halimbawa early ka pala nakipagrelasyon, parang ang hirap parang ang hirap mag-provide kasi kung wala ka naman. Parang ganun. Yung sinasabi ko lagi na magtapos kasi yung pag-aaral, pag mataas yung pinag-aralan mo, mas mataas ang sahod mo. May mga klase ako noon, mga high school pa lang or nung college. Grabe sila magmahal to the point na yun, nagkaroon sila ng anak and pareha sila walang trabaho. So yun, ang hirap mag-raise ng isang anak kasi yung nung nagkaanak ako, parang yung sa gatas pa lang ay ubos na kagad yung yung gatas and sa diapers, ubos na kagad yung pera mo. So kung wala kayong financial stability o capacity na mag-raise ng isang anak, mahirap yun, super hirap. So tama ka dun, sir. Opo. Ikaw po Ma'am Glyce.
Sa akin naman, nag-commit kasi po, wow, sharing. Sharing. Ang ganda to, ang ganda. Pumasok ako sa romantic relationship. Um, Hindi naman financially stable, pero may trabaho na ako. Kaya parang, tapos hindi ako parang grabe ang self-awareness ko and yung love yourself, di ba? Hindi, yung time na dumating yung partner ko, I'm not seeking company. Ano po, parang kusang darating yun at ibibigay ni Lord kahit hindi mo hanapin sa iba. Kasi sa 28 years na yon, ano yung okay ako sa sarili ko, okay ako sa company ko bilang, yung company ko, yung sarili ko lang. So, okay lang yun. Ano po. Pero meron akong tanong, sir. Red flag kapag nagsisika ng validation at kailangang may kasama, parang, di ba red flag siya. So, ano yung dapat gawin ng tao na yon para maalis niya, or ano yung dapat gawin ng tao para yung parang pahalaga niya ang kanyang sarili. Kaya nga yung love yourself muna before others. Ano kayong magandang gawin po nila para maging green flag na sila pag pumasok sa relationship? Ah, Unang-una, yung alagaan mo muna yung kalusugan mo, mahalin mo ang sarili mo, tama, maglaan ka na siguro ng oras para sa pamilya, sa kaibigan mo, sa mga hilig mo, and yun, yung, lagi yung nasabi, learn to how to say no. So, wag mong hahayaan na yung parang umiikot na lang yung buong mundo mo dun sa isang tao na yun. Parang ganun, ma'am. Tama. Ma'am Elay? No? Yes po, ma'am. So, this is the last question na po. Kasi, masyado na masyado nang napasarap Okay. yung pag-uusap Masarap. natin at Ang ganda ko yung... 2:12 na sorry. po. So, this is the last question po. Sabi daw po dito, madalas po naming marinig na mahalin muna ang sarili bago magmahal ng iba. Paano po ba ito ginagawa sa praktikal na paraan nang hindi naman nagiging makasarili sa isang relasyon? Nice. Mahalin ang sarili nang hindi naging makasarili. Sa practical ng paraan, o yung sinabi ko kanina, tama yun. Alagaan mo muna yung sarili mo, yung kalusugan mo. Okay? Yun, magdaan ka ng oras lagi sa pamilya mo. Kasi you never know kung hanggang kailan mo sila makakasama. Diba? Yun, lagi magsabi ng no. Pag hindi mo kaya, pag hindi against sa will mo, learn how to say no. Kilalanin mo ang sarili mong halaga kahit walang nagpapatunay nito. Ito pa, ang pagmamahal sa sarili ay hindi pag-iisip na ako lang. Ito ay ang pag-uunawa. Ibig sabihin nun, mahalaga ako. So, kapag alam mo na ang sarili mo ay mahalaga, mas madali kang makapasok sa relasyon na may respeto, tiwala at tamang hangganan. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong bago pumasok sa isang relasyon, bilang isang ama o bilang isang kapatid, ay tanungin mo yung sarili mo, mahal ko ba siya? Hindi mo, sorry, hindi mo questionin o tanungin yung sarili mo kung mahal ko ba siya, kundi mas magiging mabuti, ang tanong mo is, mas magiging mabuti ba akong tao dahil sa relasyong ito at ganoon din ba siya? So kapag pareho kayo na lumalago habang nirespeto yung isa't isa, mas malaki yung posibilidad na nasa tamang relasyon kayo. Yun. At hindi lang puro puso, gamitin din ang utak sa pagmamahal. Kasi pag puro puso lang, minsan doon nagkakamali. Yun. Parang in short, sir, sir, mahal ko ang sarili ko, tapos mahal natin ang isa't isa. Yan, di ba? Yan, tama, Sir Julius. Ano mo masasabi So, mo? medyo Yes. na-speechless ako doon. Pero tama naman yun talaga. Kasi 'di ba sabi nga kanina ni Sir na parang sinabi niya na din ito kanina na yung relationship hindi siya minamadali.
'di ba? Yun Tama. yun lang yung tandaan natin, hindi siya minasok sa isang relasyon kasi kung sa ending tayo tayo naman yung mahihirapan, 'di ba? Halimbawa, pumasok ka sa isang relationship pero hindi ka pa pala ready, hindi mo pa yun, totoo din yung sinabi ni Julius, hindi ka pa financially stable. Parang 'di ba, kailangan mo munang sa practical na pamamaraan, kailangan mo munang unahin na isipin mo yung sarili mo kasi hindi lang naman umiikot yung buhay mo sa relationship, madami pang ibang bagay. May family ka. Siyempre kahit hindi sabihin ng family mo na kailangan mag-provide ka para sa amin, of course nandun na yung parang kailangan din natin na suklian yung effort and everything na binigay sa atin ng parents natin sa pagpapaaral nila sa atin. And then kailangan din natin i-enjoy muna yung parang kailangan din natin i-treat yung sarili natin sa kabila sa sorry po, nabubulol talaga ako. Kailangan din natin i-treat and enjoy yung sarili natin bago tayo mag-commit sa isang relationship para talagang wala na tayong regret. Kasi di ba po, sir, nagiging red flag na masyado kapag yun, pag pumapasok na po doon sa relationship na parang nagre-regret ka na sinasabi mo na sana hindi muna pala ako pumasok sa ganitong relationship, sana hindi ako nahihirapan, sana in-enjoy ko muna Tama. yung single era ko na ako muna. 'Di ba? Kasi dumadating po talaga 'yan sa ganyang part lalo na kapag sobrang ano na ng relationship, very difficult na siyang i-handle. Hindi po talaga 'yan maiiwasan lalo na kung hindi ka pa talaga matured. So, para sa akin lang naman 'yun. Iba-iba kasi yung perspective natin kasi iba-iba naman tayong mag-isa. Okay. Sir, meron ka pa pong idadagdag? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo, lalo na kay Ma'am Grace sa pag-imbita sa akin na makapag-share ng mga red flag versus green flag na to. Kasi yun nga sinasabi ni Ma'am Grace, kinuha kita kasi ikaw talaga yung pinaka-the best na maging daw speaker dito. Kasi alam niya yung mga noon at ngayon ko. Parang siya yung naging witness kung paano ko binago yung sarili ko para sa pagmamahal sa pamilya at sa asawa ko. Ganon. Tama na, Ma'am Grace. Sir, Opo. may ano pa po, may question pa po dito sa viewers po natin, nag-comment siya. Sige po. Sagutin pa po natin, sir. Isa lang naman. So, this Sir, is the sige last lang po, po. Ma'am. Sabi daw po dito ni Miss Jane Chavez, sabi niya, what about po if someone treats you perfectly pero that person treats everyone else badly, is that still green flag po? What do you mean by badly? Masama or mas same lang dun sa pag-treat sa'yo? Parang ang paka-gets ko po sa question, parang yung ginagawa sa'yo, akala mo para sa'yo lang, pero ginagawa niya din sa iba. So is it Yeah, green flag or red flag? napakalaking red flag dun para sa akin. Kasi kung mahal mo talaga yung girlfriend mo, dapat sa kanya mo lang yung special treatment na ginagawa. Pero kung the rest na mga girls, ganun din siya, parang malaking question mark. Bakit? Bakit ganun? Mahal mo din ba sila? Gaya ng pagmamahal mo sa akin. So dapat kung may mahal ka, dun lang yung special treatment mo sa kanya lang. Kaya for me, napakalaking red flag nun. I see. No, Magandang. So, sa akin din po, sir, ang ano po, pagkakaintindi ko naman po doon sa question ni Miss Jane, sabi niya po, yung what if daw po yung taong yon tig-treat ka niya maayos, parang maayos yung ano niya, treatment niya sa iyo, very perfect, pero tig-treat niya yung ibang taong badly, parang hindi same yung treatment. Parang ganun. Iba yung treatment niya sa iyo, tapos iba din yung treatment niya sa ibang tao. Is that po daw is still a green flag? For me, red flag pa din yun. Kasi ba't mo i-treat ng bad yun? Wait. Sorry. Gabi na kasi. Red flag kasi nice siya mag-treat sa'yo tapos sa ibang tao is bad. Parang bakit?
parang bakit mo treat silang ganun? Dapat ang pag-treat mo sa kanila, tama lagi. I mean, positive lagi. Okay, hindi naman sinasabi ko na yung pag-treat sa'yo same yung pag-treat sa kanila. I mean, uh, positive lang maging uh, ano nang bad. Uh, Parang yung kaaya-aya, ano yun? Yung ano bang term doon? Uh, Parang yung positive lang siya, hindi siya yung magiging negative sa ibang tao. Kasi pag ganoon ang ginawa niya, that means sign na red flag yun. Ano? Halimbawa, sa'yo, maganda yung treatment, pero yung sa family mo or sa magulang mo or sa kapatid mo, iba. That's a really red flag. Bakit mo i-treat yung gano'n ng mga kamag-anak niya na part siya ng family ng buhay ng girlfriend mo o ng asawa mo. So for me, that is a really red flag. Totoo talaga, sir. Totoo po talaga yung sinabi mo, sir, na parang ang unfair naman na parang ang special ng treat mo dun sa partner mo pero dun sa ibang tao parang ang sama-sama. Yun, parang magkakaroon, sir, ng negative ng negative impact dun sa ibang tao. Pwede nga maging factor niyan, sir, is halimbawa pag oo nga maganda yung treatment mo sa partner mo pero dun sa ibang tao parang magre-reflect din sa iyo kasi parang magiging tingin nila sa iyo yung parang hindi ka nare-respetuhin kasi hindi mo sila tinitreat ng mabuti kasi parang naka-focus ka lang dun sa sa partner mo. So dapat hindi po talaga dapat ganyan kasi dapat maging fair kasi kung ano man yung Yeah, fair. nating parang sabihin na natin, sir, na oo nga special treatment nga dun sa partner mo pero kailangan mo din maging parang magkaroon ng respect dun sa ibang tao with hindi naman masyadong special but yung parang alam mo na parang hindi mo sila matatapakan or parang hindi sila magkakaroon ng parang sama ng loob sa iyo, di ba, sir? Opo, tama, sir. Okay, maganda yung ating sharing. Pero parang kailangan natin ng part 2 nito. Siguro sa susunod ulit sa imbitahan ni Ma'am Grace para dito kasi masyadong maganda yung topic. Kulang ang ilang oras na nilaan dito. So sa susunod po, sir, ulit, no? Sure. Hindi ako nakakatangi kay Ma'am Grace pag nagsabi siya talagang nag-go ako. Kasi alam mo na si Ma'am Grace, isa sa mga mahalagang tao na talagang nag-develop sa akin nung college ako. Yeah. Siguro Thank you, po, Ma'am Grace. okay po. Siguro, Ma'am Rafael, Ma'am Eli, kung meron pang mga follow-up questions, siguro let's have time for that. Sagutan na lang natin ng online kasi kulang na tayo sa oras. Ano po, masyadong maganda yung topic, kulang tayo sa oras. Siguro, let's go back again sa mga questions some other time. Laanan natin ng oras ang pagsagot sa mga comment nila. Ano po? Anyway, bago tayo magtapos, tanungin ko muna kayong dalawa, lalong-lalo si Ma'am Eli, parang marami siyang natutunan ngayong araw. Ano yung mga natutunan mo ngayong araw, Ma'am, sa ating topic na to? So, ma'am, iiklian ko na lang po. Pero actually, madami po akong natutunan. So, sa iba, talagang totoong nangyayari siya and nakaka-relate din po ako. So, kung may isang bagay man po ako na babaunin doon about dito sa topic natin is yung hindi mo kailangang madaliin na pumasok sa isang relasyon po. Kailangan mo munang i-assist yung sarili mo, kailangan mo munang itanong yung sarili mo na ready na ba ako, tama na ba na pumasok ako sa isang relationship. Kasi kapag nag-commit ka na po talaga, hindi na talaga siya very madali. Hindi na magiging easy yung lahat, madami kang kailangang i-handle, hindi na lang yung sarili mo kasi dadagdag na din yung partner mo. And of course, marami din kayong difficulties and struggle talaga na pagdadaanan. Kaya dapat you have the energy to handle that. Kaya kung wala ka pa, kung hindi mo pa kaya, mas mabuti muna na mag-focus ka muna sa growth mo. Mag-grow ka muna as a person. So yun talaga po yung pinaka na natutunan ko dito bilang isang babae po. And then po, when it comes naman doon sa mga pag-sight ng red flag and everything po, totoo, some of
Then po, doon sa mga sinabi ni Sir talaga, totoong nararanasan iyon ng mga nasa in relationship na, pero hindi lang talaga nila napapasin. Parang nagtitiis lang sila sa mga ganun na treatment, yung manipulation, yung um, other treatment na hindi na palang okay, na parang yun na din yung nagiging definition ng love mo, na akala mo tinitreat ka ng ganon kasi mahal ka, pero hindi na pala siya okay sa iyo, nagtitiis ka na lang doon sa mga ganun na treatment. So, girls man or boys man, tandaan lang po natin. So, ito lang po yung maiiwan ko na gustong sabihin sa inyo. Tandaan nyo po na sa relationship, hindi mo kailangan ibigay lahat. Oo, mahal mo yung tao, pero hindi mo kailangan ibigay yung lahat-lahat. Hindi mo kailangan iikot lahat ng oras mo doon sa taong yun kasi may buhay ka din. Kailangan mo din na pukusan yung sarili mo kasi hindi lang yung partner mo yung umaasa sa'yo, or hindi lang yung partner mo ang taong nasa paligid mo. Madami ka pang tao na kailangan din pagbigyan ng energy mo. So, choose pa din, be practical. Piliin mo pa din yung sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magbigay ng pagmamahal sa iba kasi how can you give love to others kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo? So, yun lang Wow. po. Grabing insight. How about Ang Sir ganda- Julius? Ang Bilang ganda naman ng perspective sabi bilang lalaki. ni Eli. Bonggam-bongga. So ano lang po sa akin, simple lang po sa akin, no? Ginat down ko na siya kanina. So, sa pananaw ko po, bilang kuya, so ang tunay na green flag po kasi sa akin ay hindi po talaga siya nakikita sa mamahaling regalo or matatamis na salita. Kumbaga po, nasa simpleng gawa lang siya or consistency. Sabi nga po ni Sir GM kanina, consistency is the key. Kung mahal mo talaga po yung isang tao, kung green flag ka naman, dapat yung mga ginagawa mo, yung mga time na ginagawa mo is consistency para ma-appreciate ng partner mo. Kasi, and then naniniwala din po kasi ako na ang taong may tunay na pagmamahal po at katapatan ay hindi puro po pangako lang, kundi may kasamang action po yan. Nandyan po sila, hindi lang kapag masaya ka, kundi lalo na sa mga panahong magulo at mabigat po ang buhay mo. Hindi ka nila tinatago sa madilim na parte ng buhay nila, open sila sa iyo, nagsasabi ng totoo kahit mahirap pakinggan at hindi ka lulukuhin para lang mapanatag ka. Iginagalang ang halaga mo, hindi ka pipilitin magbago para lang maging fit ka sa gusto nila po. At mananatili sila sa tabi mo kahit walang nakatingin. Ang tunay na katapatan ay ang pagpili sa iyo po araw-araw kahit sa mga oras na hindi ka madaling intindihin o mahalin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpaparamdam na kailangan mong makipagkompetensya o magduda po. Binibigyan ka nito ng peace of mind. Dapat ka at talagang pinapahalagan ka nila ng totoo. So yun yung pong definition ng green flag sa akin, na dapat ginagalang ka, may peace of mind, may peace of mind ka, and pinapahalagahan ka po nung partner mo. So yun po sa akin, Mong Glay. Wow, thank you, sir. Parang marami talaga tayong natutunan ngayong araw bilang perspective ng isang lalaki, kuya, at ano po. Anyway, Ma'am Eli, sino po yung mga dapat nating pasalamatan sa araw na to aside kay Sir JM? Of course po, again, napa-shoutout ko na po ito. Si Mr. John Crescent Balabag po, siya po yung technician natin. Siya yung may gawa kung bakit ang ganda-ganda ng ating po dito sa Talk Easy with AIM. And of course po, kay Ma'am Grace, siya po ang program head ng ng Research AIM program po. And of course, to all our viewers po, shout out din po sa inyo. And to those who send po ng question na hindi na po naabot,
we will make sure po na gagawa pa po kami ng another episode po and sasagutan po namin yung mga katanungan ninyo. Kulang na po kasi tayo sa oras. Okay, okay ka na po ma'am. Before we end, last word po, Sir JM, sa ating mga viewers. Last advice. As advice, before that, gusto ko lang mag-hi, magkumusta sa mga taga-Poblacion Pamplona, sa mga Pamplona District teachers, sa mga kamag-anak ni Mrs. Pasakaw, sa mga klase ko sa Chiang Kai-shek. Hello sa inyo dyan, and sa mga nasa Nogales ngayon na nanonood din sila. Okay. So for my last message, yun, from isang Mr. Red Flag to Mr. Green Flag. Lagi mong gagamitin din ang utak mo pag nagmamahal ka. Yun lang. And maraming salamat sa inyong lahat. Okay, thank you sir. Thank you so much po. Have a good night and good afternoon. Good night, good afternoon, and good morning.